Magandang umaga po. God save the Queen. Today is still New Year's Day. January 2. So ngayon, araw ng Biyernes. Bukas ay Sabado. So ngayon, ito pong ating pag-usapan. Ang title ng ating istorya sa ngayon ay God Save the Queen. Ang Queen na tinutukoy ko po rito ay si Sara Duterte. Kasi po siya ang Vice President. At kung mamamatay man ang President, siya ang papalit. At kung matatanggal o mag-resign si Bongbong, siya ang papalit. Hindi pwede, I do not endorse the idea na mag-resign, magpapayag lamang itong mga kupal na magsabi na itirahin si BBM basta mag-resign din daw si Sara. Saan mga utak ninyo? Mga utak talangka yun. Tapos, ito pa yung mga kasamahan ko rin dati, si Insurrecto, si Llamas, magkasama sila 2x2. Saan ka ba makakita? Ipopropose nila tatakbong presidente si Leni Robredo, Vice President si Bongbong, wala na raw tatalo. Kakahiya kayo. Mas lalong masisira si Leni Robredo kung ipaparis mo siya sa kurakot na certified. May mga ebidensya na mali-malita na mga bilyones ang dinideliver sa kanya. Ayaw lang umalis. Si BBM. Ano ka na, certified ka na, grabe ng ebidensya kung political reason lamang ang objective natin, sapat ng ebidensya. Iba pa yun kung kumaso na isusubiti sa korte. Hiwalay yun. Ngayon, hindi ko ini-endorse na uuwi si Saldi, kundi pareho din siya kay Cabral ang mangyari sa kanya. Ang Cabral, until now, I do believe that she is still alive and it only happened because she had plenty of money. She had at least 20 billion pesos in her pocket to dispose of. At saka binigay niya ng pera. She must have given money to the funeral parlor para maglagay ng bangkay na double dead na mangyari. At she had that money to pay for the police officers who will conduct investigation to make it appear na talagang patay siya. And she had that plenty of money to make it appear, to pay for the National Bureau of Investigation agents to make it appear na yung fingerprint niya na nakuha ng sa bangkay na yun at kapariha sa fingerprint niya. Look at the massive, grand scale of deception and falsification na ginagawa nila. Yan po yung ginagawa sa gobyerno ni Marcos dahil he's so afraid na kung matanggal siya, makakasuhan siya ng plunder to the highest level. Siyempre, bilyones ang ninakaw ni Gago. I call you Gago because you are a thief. Pati sapat na po ang mga mali-malitang ebidensya na binigay ni Saldico para patunay na ikaw po ay talagang grand theft. Ang isa pang ebidensya na dadagdag na ikaw yon ang nagnakaw ay yung lumabas po ang Cabral Files. Sa Cabral Files po lumabas na mayroong 8 billion na proyekto kuno sa iba-ibang parte ng Pilipinas pero nakalagay na nanggaling kay ES-SAP. Sino ba si ES? ES, Executive Secretary Lucas Bersamin. Pero dininay ni Lucas Bersamin. Lucas Bersamin is a retired Chief Justice of the Supreme Court and he carries with it that respect as a jurist. He is a man who is of high moral integrity. Hindi kagaya yun. Tapos sino naman si SAP? Si SAP po, yan ay si Special Advisor to the President na walang iba kundi si Anton Lagdamio na Mr. ni Don Zolweta at tatay ng isang anak ni Lisa Marcos. Ang tatay naman ni Sandro Marcos, kamukha siya kasi ni Bong Dasa, yun ang tatay niya. Yung isa, kamukha naman ni Martin Romualdez, yun ang tatay niya. Kaya I can say this based on their faces. Kamukha kasi.
Bahala na i-deny niya kasi wala akong ni-libel kung mali yun, di ba? So, ito lang ngayon ang aking masasabi sa ngayon na talagang walang kwenta yung pinaglalaban nila ni Ronald Llamas na magtatakbo daw si Leni Robredo in tandem with BBM as Vice President si BBM. Wala, masisira ang integrity ni Leni Robredo. Tandaan na si Leni, bakit ayaw na magkipagdikit sa inyo? Kwento kayo ng kwento, kagay si Trillanes, kwento ng kwento, Dilema, kwento ng kwento. Si Rizal Tiveros, piling president, kwento ng kwento. Bakit ayaw na dumikit sa inyo ni Leni Robredo? Unang-una, naranasan niya na nung tumatakbo siyang presidente. Unang nag-traidor sa kanya diyan si Trillanes. Akalain mo na magsasampa na lang sana siya ng protest para bilangin ang boto ng manual o kamay-kamay, isa-isa, hindi yung Smartmatic. Kinontra ni Trillanes, sabi niya, "Madam, talagang talo tayo sa survey." Gago talaga Trillanes na to. Sana gustong-gusto ko manalo nun si Leni, napaka-presidente. Wala sana tayong problema na gitong flood control kung si Leni nanalo. Tapos, niyari ni Bongbong Marcos si Leni, tapos papayag kayo. Iparis nyo si Bongbong kay Leni. Ano kayo? Mga walang dangal. Binibenta nyo sarili nyo, mga kaluluwa nyo kay Satanas, ha? Mr. Ronald Llamas, si Mr. Insurrecto. Mga proponent nyo, talagang mga walang kwenta, may pinag-isip nyo. Wala kayong mga prinsipyo. Kung ang maraming kakamping po umalis sa inyo sa grupo isa na ako doon. Bakit? Saan ba kayo pupunta? Ba't kumakampi kayo kabungbong? Walang kwenta. Sa akin, wala ang binibigay ng pera sa akin. Iba, maraming binibigay. Yung mga Marcos vloggers, yun, tira ng tira kasi may binibigay si Marcos na budget from the people. Na budget ng Pilipinas, budget ng taxpayers, ibibigay sa mga vlogger. 50 billion na ata ngayon ang tinaas ng kanilang Despite the fact na meron silang mga trolls na taga-sagot, taga-comment, marami to nang bumabanat sa akin, mga troll, mga tumatanggap yan kay Claire Castro. Despite that, bagsak pa rin ang survey ni Bongbong Marcos. No amount of trolls can save you. Mr. BBM? At saka ito lang, ano naman ngayon ang gawin nila? Nagsampa sila yung grupo nila, kung tawagin mo makabayan, pero their act is serving the soul or the cause of Bongbong Marcos. Kasi bakit si Sarang sinampan yung nakaso? Aber nga, Ma'am Sheila Magno, Heidi Mendoza, Father Flavie Villanueva. Mas malaki ng dihamak, higati langit ang lupa ang pagitan, matindi ang ginawa ni BBM kumpara kay Sara Duterte. 125 million na confidential fund na hindi pa sigurado kung ninakaw niya o hindi. Kasi ang Berigris Piatos na resibo ay talagang ganun din ang ginagawa sa confidential fund ni Bongbong Marcos. Hindi pinapakilala kung sinong tunay na tao na tumatanggap. Kasi sikreto nga Tawagan mo pa ba confidential fund kung ilalagay mo buong pangalan ng tumanggap? Kagaguhan yan. Kagaguhan din ng kuwa yan. Dapat hindi nila binigay yung records. Kasi yung Kongreso, although by oversight function sila, but it is not among their province. Unang-una, dapat in-invoke din ni Sara dyan yung national security. Kaya lang, hindi siya. Hinayaan niya. Magbukas. Tapos, it turned out, yung Quadcom na investigasyon, napunta lamang doon na tigil nang doon sa kamay nila ni Colonel Raymond Dantila Chica at saka ni Colonel Dennis Nolasco. Nang sinabi na ng pera sa confidential fund ni Sara ay nasa kamay binigay sa kanila. Nandoon naman yung dalawang colonel sa Quadcom o Government Committee ni Joel Chua. Bakit hindi nyo tinanong? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, sumurinder kayo na ito pala national security. Hindi pwede, confidential pala talaga. Hindi pala talaga pwede busisiin si Colonel Nolasco at si Colonel La Chica kung saan napunta
yung confidential fund na tinanggap ni Sara mula sa 125 million mula sa opisina ni Marcos. Di ba? O yan ang klaro. Paano nyo ngayon mapatunayan na gano siya? Mamaya ipaliwanag ko. So anyway, for this purpose, sa vlog ko ngayon, hindi po mananalo ang bagong impeachment. Bakit po? Unang-una, may batas tayo na isang impeachment lang ang pwedeng isampa sa isang taon. At ito po ay mula kung ma-dismiss ang kaso upon the initiation or upon the dismissal of the case. Sa ngayon na nag-uusap tayo, meron pa pong nakapending na impeachment andon pa sa Supreme Court dahil po sa nagsampa kayo ng motion for reconsideration. And because of that, the first impeachment complaint is not yet determined, is not yet final, whether it is dismissed or whether it is valid. And because of the fact that the House of Representatives, the groups of different other people, including the group of Bakabayan or the group of One Sambayanan, led by former Justice Antonio Carpio and assisted by Attorney Howard Calleja, that motion for reconsideration is still pending in court. And once it is pending in court, then the main case, which is impeachment, about impeachment, actually that complaint is a petition to declare the impeachment void. Nanalo si Sara sa Supreme Court. Dineklara ng Supreme Court na void. Ibig sabihin, baliwala. But then, you cannot believe your eyes with that decision of the justices of the Supreme Court. Despite the fact that among those justices who decided the dismissal of the case because it is void was Justice Raul Villanueva, who was appointed recently by Bongbong Marcos. So you cannot blame that it was because majority of the justices were appointed by Duterte so that they favored Sara Duterte. No. It takes more than a statement. It takes more than an evidence because these justices are there precisely because they are knowledgeable. They have passed the test of credibility that they will never be biased in all their decisions and they will ever be polite, honest, and integrable in deciding as to the merits of the case. Dedesisyonan nila na unang-una na dahilan nito bakit na-dismiss ang inyong impeachment complaint, mamaya ko ipaliwanag. Pero sa ngayon, despite the dismissal, ang kasong yan ay buhay pa because of the fact that you filed a motion for reconsideration. So, ngayon, magbabalak kayo magsampa ng kaso sa February 6 o February 7. Bagong impeachment complaint. Ano naman ang bagong ground nyo kasi wala ng budget ng confidential fund sa kanya. The same, ulitin nyo lang, recycling. So, kung mag-file kayo, akala nyo ba magiging valid? Tatanggapin yan? Hindi po pwedeng tanggapin yan. Pero siyempre, kakampi nyo yung House of Representatives. Hindi rin pwede tatanggapin yan. Sapagkat po, hindi pa na-desisyonan ang unang impeachment complaint. Habang nakabinbin yan, ay hindi pa kayo pwede magsampa ng bagong kaso. Ha? Ito kabubo naman ito si Al Aronstein Lacuna. Hindi mo ba naintindihan yung pending pa ang kaso? Nakabinbin pa, hindi pa na-desisyonan dahil sa motion for reconsideration ng mga kakampi mo? Because it is still pending, then you cannot file a new case of impeachment. Tapos, you declared that the new complaint for impeachment that you will file contains the same facts and circumstances as compared to the present impeachment complaint that is yet pending before the Supreme Court. So wala. Tigok na naman kayo. Kaya, come February, grabe na naman ito sigaw,
Grabe na naman ito, mga banat nila ni Trillanes, banat nila ni Heidi Mendoza, banat nila ni Professor Sheila Magno, banat nila ni Father Flavio Villanueva. Oh, ang reklamo ni Father Flavio Villanueva, tungkol sa war on drugs. Anong kasalanan ni Sara diyan? Gano'n na po ang problema ninyo. So, ang pinaka-problema ninyo is how to get off with the new impeachment complaint. Sa usapin pala na nakabinbin pa sa Supreme Court, ay hindi niyo na kayo makapagsampa ng bagong kaso because of the fact, binbin pa. Pangalawa, nasa loob pa rin ng 1 year. So, halimbawa, for example, assuming for the sake of argument, February 5, binasura na ng Supreme Court ang inyong motion for reconsideration. So, ibig sabihin, magsimula na ano mangyari. Pagtanggap ninyo ng kopya ng decision, magsimula na naman ang bilang ng 1 year. Doon pa lang magsimula ang bilang ng 1 year para kayo makapagsampa ng bagong reklamong impeachment. So, February 5, February 6 na, nasa 2027 na kayo magsampa ng kaso. Nakita nyo ba? Kung hindi pa madesisyon ng Supreme Court, until after March, wala na. Eleksyon na. Wala na kayong habol. Mananalo na si Sara. Because of the fact na yung latest survey, sa tingin ko ay hindi na magbabago. Ang SWS survey at saka Pulse Asia survey. O, tingnan natin. Di ba negative 3 si BBM sa SWS? Negative 3 tapos positive naman kay ano? Positive naman kay ano? Positive 7 naman ang kay ano? Ang negative 3 kay BBM. Kay Sara Duterte, ang laki-laki. Much trust. 56%. Ang kalaban niya little trust lang is 26% lang. Ibig sabihin yung may kunting tiwala kay Sara ay 26% lang. Laban sa mas marami na tiwala sa kanya 56%. So may positive 31% pa siya. Oh. Tapos sa regional breakdown, sa Mindanao 74% si Sara, hindi mo siya matatalo. Oh, sa plus 74 siya sa Mindanao. Sa Visayas, plus 43. Sa Balance of Luzon, plus 12. Sa NCR, plus 2. So, ano ba ang makawa ninyo? Si Bongbong naman, paano mananalo si Leni nito? Ang kakampi niya, negative 3. Masisira lang si Leni Robredo kung magdidesisyon siya. Sa Mindanao, negative 37 si Bongbong. Sa Visayas, negative 7. Sa National Capital Region, Metro Manila, negative 8. Yan yun sa resulta ng SWS. Alam mo ang SWS, naniniwala ako dito kung hindi election period. Pero kung election period, hindi ko niwala dito sa survey nito. Tapos sa Pulse Asia naman, ang approval rating ni BBM ay 34% daw. So disapproval 48. From 44, umakit ang disapproval, naging 48. Ang trust niya, bumaba, naging 32 mula 34. So ang distrust niya ay tumaas mula 45, naging 47. Kung si Sara Duterte naman, ang kanyang approval rating ay 56%. Umakit mula sa 55. Ang disapproval niya ay bumaba at 24 lang. So trust niya, ang tiwala sa kanya ay 54%. Ang hindi naman nagtiwala sa kanya ay 54% lang. So, regional highlights, BBM majority approval only in Balance of Luzon, 51%. The weakest in Mindanao, negative 7 lang ang approval niya. Si Sara Duterte ay strongest in Mindanao, 95% ang approval. At sa Visayas, 68% ang approval. So, ang context nito, despite the plunder complaint against Sara, she retains the majority, trust, and approval. Wala pa nga trabaho si Sara kasi vice president. Kumbaga, spare tire siya. So, that goes to show naman na talagang
hindi mo mapipigilan itong mga kalaban ni Sara, lalo na mga makabayan, makakaliwa, na magsampa ng bagong impeachment sa kanya. Kita mo nagsampa na nga sila ng panibagong reklamo pero tinagurian nila na ito ay para sa impeachment at saka para sa criminal case at the same time. At naisampa na nila dito ni Father Flavi doon sa Office of the Ombudsman. Ang tanong ngayon, may katuturan ba yung reklamo nila? Ang sagot ko, wala. Unang-unang rason, bakit? Inulit lamang nila yung reklamo doon sa impeachment complaint yung nakaraan. Recycled. Ibig sabihin, pag recycled, walang katuturan kung sa ebidensya. Pero bago ko didiscuss kung bakit wala sa ebidensya, nais ko muna ibigay yung punto de vista ng legal na aspeto. Hindi pwede na magsampa ng kaso ang ombudsman para sa plunder laban kay Sara habang si Sara ay vice president. So ang ibig sabihin, hindi ito pwede mag-conduct ng preliminary investigation kung ang preliminary examination nila ay magre-require ng subpoena na halimbawa, sabi ni Trillanes, ipatawag ang bangko na magbigay kung may pera si Sara o wala sa AMLAC. Hindi pa rin matutuloy kasi unang-una may decision na po ang Supreme Court sa kaso na Carpio Morales versus Jejomar Binay. Nung tanda ninyo, nung Vice President si Jejomar Binay, sinampahan ni Carpio Morales ng plunder complaint si Binay. Pero ang desisyon ng Supreme Court ay hindi pwedeng isampa sa Sandigan Bayan ang reklamo laban kay Binay habang hindi siya natanggal pagka vice presidente. So in the same manner, habang hindi mo matatanggal si Sara na vice presidente, ay hindi pwede tanggapin ang reklamong criminal case ninyo na plunder. Attorney Dino De Leon, UP product, Attorney Jesus Palsis, UP product, and all other lawyers na nagmamayabang, asan kayo ngayon? Makipagdebate pa si Palsis kay Rowena Guanzon, pareho silang UP. Nakipagdebate sa isang abogado, sinabihan lang siya ng abogado, have you read the Desierto case? Ngayon, pag ako naman kaharap niya debate, have you read the Ombudsman Carpio Morales versus Jejomar Binay case? Where it says, the Supreme Court declares that you can never file a criminal case against the sitting Vice President. So, yan po, mahirapan sila sa punto de vista ng legal na hindi sila makapagpatuloy ng kanilang criminal complaint. Kasi ang ginagawa nito mga nagreklamo na to, umulit-ulit, paulit-ulit, recycle, kung hindi nila kaya impeach, dito sila sa ombudsman pumunta. At ang feeling nila, mag-action ang si Boying Rimulya kasi kakampi ni Rimulya si BBM at kalaban niya si Sara. Pero daw kayo, may traidor po mga Rimulya. Bakit traidor? Kita nyo na yung ginagawa ni John Beck. Parang nagpapasikreto siya, papabor siya ngayon kay Sara. Kasi alam ni John Beck, pagdating ng 2028, pinakamahirap na kalaban na talunin ay si Sara Duterte. Kaya dapat si Lisa Araneta Marcos saka si Bongbong magdadalawang isip na sila sa mga Rimulya. Good time lamang sila. But nevertheless, hindi mananalo po ang bagong impeachment complaint. Una kong dahilan, ulitin ko lang, ay yung katotohanan na hindi pa totally na-dismiss ang unang reklamong impeachment. Nakabinbin pa sa Supreme Court. At hanggat nakabinbin ka, hindi ka pwede magsampa na pareho din ang reklamo mo sa facts na narration sa bagong complaint mo. Pangalawa, mahirapan din sila. Kahit sabihin natin na pwede. Halimbawa, tanggalin na. Bakit? Tika muna. Una-una, may 1 year pa sila bibilangin mula sa araw na i-dismiss finally ng Supreme Court ang kanilang motion for reconsideration. Saka pa lang magbilang ng 1 year. Kung i-dismiss ng Supreme Court yan, June 2026. Ang 1 year is June 2027. Kasunod 2028 na, election na. Wala na, no more time. Kaya mangyari dyan,
Kakantahan na lang kayo, goodbye to you, my trusted friend. Goodbye na sa inyong mga pangarap na magiging presidente. Alam mo, kaya hindi na naig sa ngayon ng mga dilaw, mga pink, kakampi niyo pa ako noon. Butante pa ako ni Lenin nung pag tumakbong vice president. Sapagkat kayo ay mga paling-paling. Kayo kumakampi kayo kay Marcos. Kayo ang numero 1 na turncoat, balimbing. Si Insurrecto, balimbing. Si Ronald Llamas, balimbing. Ito si Risa Hontiveros, balimbing. Bakit ko nasabi balimbing? Akalain mo sa investigasyon sa Blue Ribbon, ang hinahanap lamang niyang ebidensya ng flood control projects ay yung flood control projects sa panahon ni Duterte. Hindi niya hinihingi kay Diskaya Couple ang mga ebidensya patungkol sa kay BBM. What a disgrace. You are incompetent. I'm sorry to say, Risa Hontiveros. You are incompetent to say, aside from the fact that you lack reputable measure for you to become president, as I observed from you, you are a teka-teka and a dishonest person. Dishonest, why? Because you are always proclaiming that you are clean. And yet, with Tony Taberna, discovered that you had 3 billion insertions in flood control, you shout out like a crying baby. Na, hindi totoo yan, hindi totoo yan. No, it's true. It's true. But you are hypocrite. Dami, may mga project ka pa doon na para nakapangalan sa'yo, hindi naman natapos. Ibig sabihin, Bongbong is not alone. Kung meron man kay Duterte na hindi natapos, he is not alone. Meron man kay Nunez na hindi natapos, they are not alone. Ikaw, including you, may mga proyekto ka rin na hindi natapos. Kaya sa totoo lang, that's why I am advocating, I am calling on all the youths, mga Gen Z, sa sunod na election po, tumakbo po kayo lahat, suportahan ko kayo. Lahat ng mga Gen Z, susundin nyo ang pangunguna na ginawa nila ni Leandro Ligarda Libeste, ni Kiko Braganza, at saka ni Ili San Fernando. Tulungan nyo silang tatlo. Dapat mga Gen Z na kahit anak pa kayo ng nepo pa kayo, alam ko naman, iba naman ang utak ng mga bata kumpara sa mga magulang. Yan na lang ang pag-asa din na natitira na sinasabi ni Rizal, pag-asa ng bayan ay kabataan. So ngayon, yan sinasabi ko, may legal bar, may legal obstacle kayo na hindi kayo makapag-file ng bagong reklamong impeachment dahil 1 year pa kayo pwede magsampa mula nung ma-dismiss. Ma-dismiss, pero inapila ninyo, motion for reconsideration, kaya hindi pa matawag na dismiss. Kailan matatapos? Kung June 2026 matapos sa desisyonan, doon pa lang kayo magbilang ng 1 year, saka pa lang kayo pwede magsampa ng bagong kaso. Kaya impeachment dream is dead. Ganun na po masasabi ko. Sa legal na obstacle. Ang unang obstacle, ulitin ko lang, dahil nakabinbin pa ang kaso, ay hindi pa tapos yung unang impeachment. Kaya hindi kayo pwede magdoble. Kung sa criminal case yan, ang tawag dyan po double jeopardy. Kung sa civil case, ang tawag dyan po ay res judicata. Ganun po yun. So, ngayon, let us talk about merits of the case. Pag merits, ebidensya por ebidensya. Kasunod na problema ninyo, sinabi na ng Supreme Court sa decision na hindi pa final na hindi kayo pwede magsampa ng impeachment na gagamitin ninyo ang mga nagawa ni Sara during the time na hindi pa siya vice presidente. You cannot include those acts that predated her vice presidency. Kaya basura na yan ang inyong reklamo na confidential funds niya nung mayor pa siya ng Davao City. At basura na rin yun ang reklamo iniimbento ni Trillanes na may mga bank accounts si Sara during the time that she was not yet the vice president. Basura na rin yan. So ano pa? Let us now talk about those acts na nangyari during her vice presidency. Unahin natin yon, yung sinabi na Article 1 nila.
na nagsasabi na nagtitritin daw na ipapatay ni Sara si Bongbong Marcos. Si Lisa Araneta Marcos. Si Romualdez. Nagtitritin ba? Alam mo, sa dami-dami lahat ng abogado na gumawa ng reklamo ngayon, mga bobo. Hindi yun threat ng pagpatay. Hindi yun plot to kill. Ang bobo naman ninyo. Saan ba kayo nag-aral? Di ba mga UP kayo nag-aral? Ateneo? San Beda? Bakit ganun ang produkto nyo? Hindi po yun plot to kill. Bakit? Ang plot to kill ay walang kondisyon. Plot to kill, I'm plotting. May kausap ako. Sige, patayin natin si Bongbong. Patayin si Lisa. Yan, that is plot to kill. Pero, ang ginawa ni Sara is, patayin mo sila kung ako'y ipapatay nila. May kondisyon. Ang kondisyon ay kung ako ay papatay nila. Ibig sabihin, hindi mangyayari ang pagpatay kay Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos, kay Romualdez, kung buhay si Sara. And in that sense, that is not a plot to kill. Ngayon, mayroong mga bobo na mga abogado na nagsabi, kasama na si Remulla. May treat with a condition eh. Magbasa nga kayo uli ng Revised Penal Code. Ano man nakalagay sa threat with a condition para magiging grave threats. Para magiging grave threats, ang isang threat with a condition, ganito, papatay kita kung hindi mo ako bigyan ng pwesto sa iyong opisina. That is, the condition puts the victim to a task na kung hindi niya gagawin, mamamatay siya. At kung gagawin niya, hindi siya mamamatay. Ibahin mo sa sitwasyon, pag pinatay mo ako, papatayin kita. Iba yun. Kung hindi siya magpapatay, hindi siya mamamatay. Ito na mag-isang kondisyon, if you will not appoint me to a position in your office, then I will kill you. At kung gagawin niya, hindi siya mamamatay. Pero kung hindi gagawin, papatay siya. In other words, walang choice ang the real grave threat that is considered as a crime ay walang choice ang biktima. In this case, sa kabila kay Risa, kay Sara, may choice. May choice sila na hindi sila kung hindi na ipapatay si Sara, buhay sila. Dito naman sa pangalawang sample na with a condition, wala silang choice. The only choice is para mabuhay sila, huwag sila gagalaw. Gagalaw sila dapat. So, nakita niyo yung pagkaiba? In other words, yung mga abogado na gumawa ng reklamo itong impeachment ay baka bobo. Ang dami-dami pa ninyo. Pinag-aralan pa nyo. That makes the difference between lawyers who are not trial lawyers like me. Trial lawyer kasi ako. Araw-araw noon, nung may lisensya pa ako, sa korte ako nagkipag-argumento. Ang dami-dami ko ng mga kliyente ko, absuelto lahat. Kasama si Percy Lapid, absuelto lahat. Iba po yung laro sa loob ng korte. And you must be a criminal trial lawyer for you to be a very good impeachment lawyer. For you to be an impeachment lawyer, dapat sanay ka sa practice sa loob ng labanan sa loob ng korte. At ang kaso na hinahawakan mo ay dapat criminal cases, hindi civil cases. Civil cases kasi iba yun, madali lang yun kumpara sa criminal cases. Yan ang una kong point sa merito na hindi magsasucceed ang inyong impeachment complaint. Number 2 point ko. Let us talk about confidential fund. Tika mo na, bago tayo pupunta sa confidential fund, yung iba palang kaso, ginawa nilang sedition, yung pag-threaten. So, ibig sabihin, all other cases for impeachment that you use as grounds ay nirehas lang mula sa yung threat na yun. Now, let's talk about yung confidential fund. Sabi nila, confidential fund dahil sa nagbigay ng resibo na Merry Crispiatos.
Tanong, dahil lang sa Mercedes Piatos na resibo, matatanggal mo na si Sara? Sagot, hindi. Bakit? Can it constitute as a ground for betrayal of public trust na tinraidor niya yung tiwala ng taong bayan? Hindi. Bakit? Hindi mo masasabi na nagnakaw siya. The only way na nilabag niya ang tiwala ng taong bayan ay kung mapatunay nagnakaw siya. Ang tanong, nagnakaw ba siya sa kanyang confidential fund? It can neither be a ground na sasabihin na culpable violation of the Constitution. It can never be a ground called as commission of a crime or high crimes. So ngayon, pag-usapan natin bakit hindi, bakit walang krimen si Sara? Kasi confidential fund yan. Iulitin ko lang discussion ko na sinabi ko na kanina. Pag confidential fund, dapat hindi yan i-expose sa madla. Kaya ang paggagawa ng confidential fund, gaya din ginagawa ni Bongbong Marcos sa kanyang 4,625,000,000 na confidential fund, lahat din yan ang kanyang resibo. Puro piki ng mga pangalan na nakatanggap ng pera. It doesn't matter kahit 11 days na lang naubos yan. O ito naman ngayon, ibig sabihin po, bakit kung Mercedes Piatos, ibig sabihin hanggang dyan lang yan. Sino ba si Mercedes Piatos? Ilabas nyo? Hindi na pwede ilabas yan. At kung malabas man, hindi na pwede. Wala, hanggang ngayon, wala pang lumalabas ni Mercedes Piatos. Ang tanging matatanong nyo lang ay si Colonel Nolasco at si Colonel La Chica. Eh bakit hindi din sila inusisa ni Joel Chua? Ladies and gentlemen, national security po kasi natin ang involved yan. Tandaan ninyo, ginamit ni Sara yun, according to her, hindi ko sinasabi na talagang ginawa niya, pero ang kanyang rason ay ginamit niya yun sa pagmamatyag na kung sino-sino ang mga makakaliwa na mga taga-NPA ang nagre-recruit sa mga senior high school tsaka junior high school na sasapi sa mga trabahong NPA. Di ba? Kasi dapat, ang mga estudyante, gagraduate, mag-aaral lang kayo. Pag college nyo, sagutin pa kayo ng Pilipinas. Bakit? Mayroon mga state universities and colleges, UP, Mindanao State University, at iba pa na mga state universities sa buong Pilipinas, napakarami. Pangalawa, kung hindi ka makapasok kasi kulang ang state universities, ang iba hindi makapasa sa state U. Kaya dito sila sa private schools. Ang mga nag-aaral naman sa private schools ay binibigyan din ng pamahalaan natin ng pera na tinatawag Unifast. Kaya kayo nakikinig sa akin pag may mga apo kayo, anak kayo, na walang pang tuition, mag-online application lamang sila sa Unifast. At hindi po ito nagbabase sa kung mataas ang grado mo. Basta ma-identify lang na mahirap ka, nanay, tatay mo, walang pampaaral sa iyo, bibigyan ka ng budget ng Unifast na 50,000 pesos kada taon kasama ng tuition. Yung iba, dudugtong-dugtungan na lang yung baon pang araw-araw. Sana kung meron ito nung araw nung ako'y nag-aral. Wala. MSU lang tsaka UP nung araw ang state U. Wala pang state schools na iba. MSU lang tsaka UP. Ako sa MSU ko nag-aral. Mabuti kayo, marami na. At magagaling ang mga state schools natin. Nag-aral ako ng civil engineering ko na kurso sa MSU Marawi, full scholar. Gumraduate ako full scholar. Ang total average ng aking grade, cum laude. Pero hindi ako naging cum laude. Bakit? Kasi may surveying ako na hindi na incomplete, hindi natapos kasi ang professor ko na si Engineer Udtog Tago na abogado na rin ngayon ay hindi pa nakabalik sa MSU dahil nag-masteral siya. Kaya nag-lapse into 5 kasi pag may 5 ka, disqualified ka na magiging cum laude. Anyway, kinikwento ko lang yan. So, yan po ang ating sistema sa ngayon na dapat mapatunayan ninyo muna na si Sara, ang kanyang mga confidential fund ay sa totoo lang, sabi niya, ginamit niya panlaban sa mga nagre-recruit sa mga NPA. Ngayon, talakay natin ang issue. Paano yan? Kasi she spent it in only 11 days.
125 million na kung i-convert mo on a daily basis, ay ang halaga niya ay 11,333,333 pesos. Is that reason enough to say that Sara is guilty of malversation? Ibig sabihin malversation, ninakaw niya yung pera. Wala tayong ebidensya na direkta na talagang kinuha niyang pera. Kundi ebidensya lamang natin ay naibigay kay Mary Crispiatos. From Mary Crispiatos at si mga kumuha ng resibo kay Mary Crispiatos, ito si Colonel Nolasco at si Colonel La Chica. Hindi naman sila tinanong kung bakit napunta, bakit nagkaroon ng Mary Crispiatos. Sa totoo lang, hindi nila pwedeng tanungin yun. Bakit? National security natin ang nakasalalay. Ngayon, sa kini-question nyo na 11 days ginastos, sapat ba yan na para sabihin nyo nagdakaw Sara? Sagot, hindi po. Bakit? Kasi po, posible na isang bigayan lang sa araw na yun ay binigay na kagad yun. Kagaya po sa nangyari sa SAP 44. Yung SAP 44 na SAP natin ang pulis na matay. Numusob sila sa kung saan si Marwan na bomber, number 1 bomber sa Asia. Hindi nyo ba alam na ginamit doon na pagbigay ng para makuha lang informasyon? Minimum of 60 million. Sikreto lang, binigay doon sa kasama ni Marwan. Ang kapalit lamang cellphone number para matrack down ng GPS locator kung saan banda yung telephone number na yon. At nung malaman, sigurado kasama si Marwan. Kaya, boom! Kuha kagad si Marwan. Yan po, ini-explain ko sa inyo kung paano ginagastos ang mga confidential fund. Pwede mo sabihin, isang araw lang yun. Isang bigayan lang yun, 125 million. O ito, example ko lang. Yung nangyari kay Bin Laden, sa paghahanap kay Bin Laden, 10 taon bago matagpuan. Ang ginawa ng 2 babae na CIA ay isa sa mga bagay na ginawa nila para natutunto nila si Bin Laden ay bumili sila ng isang Ferrari. Kapalit ng telephone number na kung saan makikita si Bin Laden. Ganun po yun. In other words, wala po kayo talagang ka-ground kung confidential fund ang pag-usapan. Number 3, another ground ninyo ay dahil hindi siya dumalo sa hearing ng Quadcom at saka Good Government Committee ni Joel Chua. May kasalanan ba yung si Sara doon? Sagot, wala. Bakit? Karapatan niya bilang Vice President na hindi umattend. Kaya hindi siya pwedeng pilitin. Independent nga eh. Mayroon tayong checks and balances. Each independent office can never be dictated upon by another independent office. Naintindihan nyo na walang katuturan. Kasunod, mahihirapan kayo kung pipilitin ninyo. Bakit? Nagdesisyon na po yung Supreme Court sa isang desisyon na kinukontra ninyo na kahit na ang gamitin ninyo yung shortcut route na kung saan pipirma ang pangatlong bahagi o 1/3 ng kasapi ng House of Representatives, kailangan pa rin may due process sa bawat aspeto o bawat hakbang sa pag-impeach. Ang isang hakbang dyan, kapag sabi nyo na pirmahan na, ipatawag nyo pa rin, bigyan nyo ng notice. Sabi ng Supreme Court, bigyan nyo ng notice. Si Sara, pasagot niya, ipapaliwanag, bakit hindi ka namin impeach? So mahirapan na sila. Number 3, wala na kayong pundo na magagamit pambayad sa pipirma ng impeachment. Kagaya nung nakaraan, nakaipon kayo ng 215 na mga pirma. Lahat yun mga congressman na nakatanggap ng flood control projects. Kaya, wala, God save the Queen. The Queen will reign. At kailangan natin sundin ang constitutional law. Law is law. Na kung matanggal si Bongbong, mamatay man siya, dapat si Sara ang papalit. Ganun lamang po. Hindi po pwedeng proposisyon na yan na dapat dalawa sila ang magre-resign. Marami kayo ang kinikwento ninyo, si Sara ay mga Duterte, negative ang mga kinikwento ninyo. Hindi po totoo yan. Bakit siya nananalo?
Hindi ko kinukontra. Ang kaposisyon ko nga dyan, isa siya na hindi nanalo sa Smartmatic. Pero anong magawa natin? Binasura naman ng Supreme Court ang mga petisyon namin laban sa Smartmatic. Ang hope namin para mabilang uli ang boto. Hindi na nangyari. Because of the obstacles, ayun, dito na tayo sa ngayon. Anyway, malapit na election, bakit hindi ka magtitiis? 2028 na lang. Oh, sa ngayon, I'm still citing Cara David, yung birthday wish niya na mamamatay sana mga korap. Namatay na po si Enrile. Namatay na po si Akop. Korap din si Akop. Pasensya sa mga pamilya Akop. Namatay na rin si Cabral. Hindi ko alam kung namatay o hindi. Pero sabihin natin namatay na. Sinong sunod na matay? Ang gusto ko namatay sunod si BBM. Pinakamalaking nanakaw. Sunod si Romualdez. Sunod si Benny Abante. Sunod si J.J. Suarez. Sunod si Dan Fernandez. Sino pa? Si Caraps Paduano. Sunod si Jinky Luistro. Ang dami nyo na dapat patayin ng Diyos. Di ba? Pinagdadarasal ko talaga na mamamatay kayo. Patayin kayo ng Diyos. That's the only way. Para mawala na yung pagnanakaw niyo sa pamahalaan natin. Hanggang dyan lang muna at maraming salamat po. Today is January 2. Okay. Si Barbers pa, is Barbers. Sabi ni Kayong Carding, mamamatay ka rin. Si Johnny Pimentel. Si Joel Chua. Si Romeo Momo. Mga korap kayo lahat. Si Rene Vicente Lagnada, mamamatay ka rin. Korap ka rin. Sino pa ang iba? Si Batogas. Grabe. Ba't hindi kayo? Ngayon, Gamara, magandang umaga. Carolina, thank you po sa iyong super sticker. Has Garcia, good morning. Tapos si Mariam Solis, alam namin ang kabulastugan ni BBM. Di kami bulag sa katotohanan. Sabi ni Has Garcia, exactly. Ernesto De Vera Jr., Happy New Year, Idol Doc. Happy New Year sa inyong lahat ulit. So, Has Garcia, me also sir, I believe Cabral is still alive. Miriam Solis, kaya pala di pina-autopsy. Has Garcia, Yamski, magandang umaga po Sir Toto, Happy New Year. Yasmin, Doc. Has Garcia, ipaigat pa natin dito. Has God Save the Queen. Hasbi Garcia, who's next to Akop? Yan, si Benny Abante gusto ko. Tapos si Yasmin Cabral files are pertaining to the mastermind. Kung sino mga mastermind nandun sa Cabral files. So Lenny, wag na subukan. Nasisirang buhay mo po. Yasmin, kumakampi sila kay Bangag dahil sa pera, attorney. Mel Visto, Happy New Year, attorney. Mantis, si Kurakot, Sara, may bad track record na nung mayor pa. Kung kurakot man siya, hindi siya may-impeach. Kung sa tingin mo kurakot siya. Geraldine, nung naungayan, isa ka rin fake news. Hindi po news yun. Opinion po yun. Kailan pa naging fake news ang opinion? Gerald? Napakabobo mo naman. Sabi naman, mali ka, palaging mali. Rolly Azanyon, kung yung binabayad sana nila sa mga vlogger ay ipagawa na lang ng tunay na mga proyekto. Wala, binabayad lang sa vlogger. Pati ito si Al Aroncilla ko na, binabayaran din to. Jerry Forbes, galing mo mag-hokus-pokus. Never manalo yung Sara mo. Pustaan na lang tayo. Al Aroncilla ko na, sinabi mo batas yan, kalbo. Wala. Ang mga panalita mo ay puro mga ad hominem. Ang mga tao po na nag-result na gumagamit ng personal na atake, yan po yung mga tao na walang natalo sa debate. Mr. Tech, iyak na naman sila yan, Doc. Iyak talaga sila nito. Ramon Tinimbang, you are wrong. That survey is one area in Davao. Taga Coronadal, South Cotabato po ako. Huwag ka magsabi kay alam ko ang namin.
Alam ko yung Mindanao. Kilala ko yung Mindanao. Lab TV Patrol, ang travel vlogs. Attorney, maraming galit sa iyo dahil sa pagsasabi mo ng katotohanan. Yan mo sila. Hindi ko naman ako mabubuhay sa kanila. Ismin, diretso, inidoro lahat ng kakampi kay Bangag. Miss Daisy, good morning. Katoto Kausing, Wilfredo Luceda. Bakit ka sir na-disbar? Na-disbar po ako kasi nagsampa po ako ng reklamo ng corruption laban kay Ferdinand Hernandez na congressman siya ngayon sa amin, sa bayan namin. At dahil diyan, publish ko lang sa Facebook, mali na daw ako. Yun ang sabi nila. Kayong Carding, I'm Travel, ang good governance mga Duterte ang sukatan at pamantayan ng hinahanap-hanap na masang Pilipino. Akalain mo, lagi nilang tinitira si Pulong Duterte sa 51 billion. Ang ganda naman ng 51 billion ng mga proyekto ni Pulong Duterte. Naganda, napakaganda. Visible angle, kalukuhan nyo DDS, nakatawa kayo, hayas kayo, let's see. Galit ka na. Travel, malapit ng kalawitin ni kamatayin si Boying Rimulya. Ayun, isa pa yan na dapat mamatay. Travel, kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi mananalo si Risa, PhilHealth, Tip Hontiveros, Manolo Rojas. Sino ba si Sir gusto mo maging presidente? Ang gusto mo maging presidente, ako, para mabago Pilipinas. Travel Vlogs, Risa Hontiveros, insertion 3.1 billion pesos plus 1.761 billion pesos na PhilHealth fund na ninakaw ni Risa. Marlon Reyes, yang Dilawan at BBM isa ang mga magnanakaw. Susan Kilantang, Fernando Rafael Cuervo, interesting observation. Lynn Malada, Lunas Cupids, fake news, sabi mo po, si Linis, si BBM, gawa-gawa daw mga didisyan. Hindi, gawa-gawa ninyo. Gawa-gawain ng mga kadilaw. Si Ronald Llamas nagsalita niyan. Tsaka si Attorney Insurrecto. Rogelio Junior Puno. Kumusta na kayo ni Lito Lapid? Si Lito Lapid, antayin ko na lang niya. Ang may kaso sa sinampa sa akin, antayin ko na lang. Mga gunggong nag-uki, kunwari sa hindi pwede kasuhan ang isang tao, some case sa 2 beses mga kaplastikan. Ang travel vlogs, pera lang ang mga abogago ni PBBM. Ganoon ba? Ano mga pinagsasabi mo, hindi maintindihan. Okay, Rodi Rabi, Pastor Rodi Rabi. Tapos admin Aser. Hi, natulog ka na January 1, 26, puro ka trabaho sa kasisira ng gobyerno. Hindi po paninira yan, katotohanan po yan. Jordi Rabi, stay safe. Marlon Reyes, pinipilit lang nila kaso, Sir Toto, umaasa na makalusot. Reynald Loro, Sir, dito natin makita na pagpera ang gumalaw, baliwala na lang ang kabulastugan ng bagong government. For the love of money is the root of all evil. Yon, love of money. Ismin, Dok, tahimik na yata mga prosecutors ng impeachment. Dati maingay. Rolly Junior Jimenez, isa na naman itong diehard DDH. Ikaw naman diehard DDH. Rolly Junior Jimenez. Kung DDH ako, ikaw naman DDH. Ano yung laman DDH? Diehard Duterte hater. Laughing Man, Gwek, paano kung hindi si BBM ang pumatay kay Sara? Pumatay si kay Sara, pero dahil namatay si Sara, kahit na, ang usapan dito, Laughing Man, you must be awake. Ang pinag-usapan dito, pasok ba yan sa criminal law natin, sa revised penal code na grave threat? Hindi po yan pasok. Kasi sinasabi ko, pinapaliwanag ko kanina, ang pasok sa criminal book natin na grave threat ay yung wala ng choice. Ang mangyari pag hindi gumalaw ang biktima ay mamamatay siya. Ito naman, ang sa example kay Sara, pag gumalaw kayo, ay mamamatay kayo. Baliktad, iba yun, layong-layo. So, sana naintindihan ninyo. Manny Valdez, please, ipaliwanag niya kung sino ipakita niyo sa Manny Valdez, huwag ka naman magpakabubo. Hanggang ngayon, wala pa po ginawang basihan na wala pang ginawang pamantayan ang kuwa kung paano magpapaliwanag kung confidential fund.
Sigurado ako pati mga police confidential fund, ganun din ang ginagawa nila. Bakit? Kasi yung mga intelligence officers ni Sara ay mga army. Sila ni Nolasco. Sila ni La Chica. Yan ang gawa. Sila naman gumawa ng resibo. Bubo ka ba? MG Travel Vlogs. 500 billion pesos ang confidential fund ni Boeing Remulla. Bawat taon bilang isang DOJ secretary. Budol, Abudi, ha. Laughing man awake. Paano kung hindi si Bibimang pumatay kay Sara? Ay, ibang question nila. Ang pinag-uusapan hindi na abot sa ganong tanong. Napakabububo naman. Ang pinag-uusapan lang kung mayroon bang grave kit doon o wala. Ganun lang po yun. Huwag ka na dumating sa kung paano ko namatay. Halimbawa at hindi siya pumatay. Wala yun. Malayo pa yung premature mga tanong mo po. WPC guard. Correct. Pinag-initan talaga nila yung mga Duterte. Mahirap kasi tanggapin ang katotohanan na malakas sa taong bayan ng mga Duterte. Ang travel vlogs, 500 million pesos ang confidential fund ni Boeing. Hindi pa rin napaliwanag yan. Wilson Tapaya, good. Ang travel vlogs, 500 million pesos taon-taon ang confidential fund ni DLG Secretary John Vic Remulla. I'm travel vlogs, PBA may 4.5 billion pesos. 4.65 po. 4.625 billion po ang budget ni BBM taon-taon sa 2024 na confidential fund. AMG Travel, more than 400 government agencies sa gobyerno ang may mas malaki pa sa 125 million pesos ang confidential fund. MG Travel Vlogs, si First Lady Lisa Araneta Marcos ay may 100 million pesos bawat buwan na natatanggap mula sa DPWH. Yan ang maliwanag na korupsyon. Miss Daisy, good morning Katoto. Mercy Narvasa Suzuki, basta ikaw magpaliwanag Dr. Toto, naintindihan mo talaga tama sa batas. Tungo sa tanga at adik lang ang hindi makakaintindi. Salamat naman. MG Travel Vlogs, ayon sa patotoo ni GAA, Chairman Zaldico, na kaalyado ni na PBBM at Martin Romualdez ay may 2 billion pesos per month. Starting yan, September 2022. IMG Travel Vlogs, kitang-kita ang ebidensya ng malawakang korupsyon sa pamumuno ni PBBM. Jose Basad, at totoong tirador ng tae. Hayaan mo kung ano man sabihin mo. Well said, Lode. Bravo. Sabi naman ni Ridog Cabo. Helen Baguio, good morning po. Dennis Hurogo. DDS pala itong si Kausing. Kung DDS? Okay lang naman Bakit kung DDS? Tatanggapin ko pa yan. Helen Baguio. Pero totoo yan, dinidepensa ko ng batas na kinidnap ninyo, bawal ang kidnapping, pero kinidnap nila si Digong, pinadala sa, dyan po, doon ako nagalit. Na batas yan Bakit hindi na ginalang? Teddy, galon mo ba, hindi mo na impeach si Sayad? Baka yung mga may sinasabi mo, ano naman iba dahilan mo sa impeachment mo, Teddy? Buang ka talaga, ikaw may Sayad. Rudy Rabe, Pastor, Marlon Reyes, gusto ko 2028 para eleksyon na. Travel Bags, amen to that. Mangyari nawa. Kayong Karding, Barbers, sa Fernando Agramon. Kaya pala nahirapan mahuli ang mga magnanakaw kasi may pera. Isama na si Sandro Marcos. Si Sandro dapat mamamatay na rin. Pinoy Movie, TDC, ay maganda sa iyo, patawag ka sa Senado. Okay lang, wala problema. Dr. Kausing, you're always in prayers. Rudy Rabe, God bless. Marlon Reyes, kung magkatotoo yan sa totoo, nasa 10 na lang natitira sa congressman. Magaling kang kupal ka. Sabi natin, kupal daw ako. Saint Hood, salamat po. We hope and pray that dreams come true. The devil will be gone forever. Pastor Rodi Rabi, Dr. Kasing, mamatay din lahat ang mga nasa gobyerno, lalo na si BBM Tambalisa, Benny Abante. Sato Margarita, Happy New Year watching from Japan. Tapos Carolina on air, pag diretso bituka mo, ang Panginoon ay kasama mo at ang tamang panahon, makikita yan ng kampon ni Bangag, Pinklawan. Kayong Karding, salamat sir, paliwanag mo. Pati media bayad. Bayad ka mga media. Ben Muerma Roberto, Ben Reclamador in the house. Opo, salamat po. Rodi Rabi, basta kurakot, kailangan kunin ni kamatayan sa lalong madaling panahon. Odek Napoto, God save the Queen. Kayong Karding, mga trolls na sir. Mantis, what about if we are saying the truth based on what we believe? Elvira Razabura,
Ra, Elvera, Zamora, Duterte ka na po ba? Yes, mag-Duterte na lang ako. Bakit? Sino ba? Wala na si Lenny, wala na eh. Hindi na tatakbo. Toto, what you are saying is we must believe that you say what you say because you are nuts above us. Kung tama naman, kasi mas may alam ako sa sinasabi ko, totoo sinasabi ko na dahil basihan ko. Save the Queen of Stupidities. Bahala ka kung yan ang sinasabi mo din, Hurugo. Pumula ka na lang, madali na lang maging Tarogo pining pangalan mo. Maker o Killer, Edward Besas, Tabak Attorney, Toto, walang mangyari sa masamang plano ni Rimulya at mga bangag. Tapos sino pa? Fidel Quilon. Galit sila kay PBBM dahil hindi na sila makapagnakaw. Ha? Si PBBM po magnanakaw. Huwag ka magsabi na gano'n. Kasi magnanakaw yan. Nakapagnanakaw nga lahat dahil sa kanya eh. Jess Fortes, inamin mo na DDS ka about Death Squad. Okay lang yan. Bakit? Ano kung ginawa DDS? Wala naman problema. Astra Casa, Inday Saura, Duterte Kabe, Sebastian Sartin Gonzaga. Sabi mo lang yan, style mo. At tatakbo ka ng senador, gusto mo na makuha boto ng mga DDS. Tandaan mo na wala atang nakapag... Ay, kwento mo lang Sebastian. Walang kwenta yung salita mo. Astra Casa, sino pa? Bibiana Tingson. Tapos Sir Lito Pornias. Paano ka ma-dissolve ang Congress? Ma-dissolve ang Congress po kung magkukodita si Marcos sa kanyang sarili. So, Happy New Year, sir to. Natatawa ako sa iyo, sir. Okay, salamat naman na napatuwa kita. MG Travel, kung talagang totoo na may squad ay hindi naman dudukot. Ay, okay. So, hanggang dyan si Antonio Junior B. Arellano. Solid Duterte kami sa mga Bisaya watching from Germany. Ay, no good. Lapad ng mukha sa Saramao, Halimaw. Didis Dutay. Ay, kayo mga kwenta kasi kayo. DDH lang kayo, hater lang kayo. Kaya wala mangyayari sa buhay ninyo. So magandang umaga po sa lahat.